Kapag naririnig mo ang salitang NASA, ano ang pumapasok sa isip mo? Space exploration, rockets, ang pag-apak ng tao sa buwan? Pero alam nyo ba na noong 1960s, bago sila lumipad sa kalawakan, may isang secret project ang NASA dito sa lupa na gusto na nilang ibaon sa limot. Nagpondo sila ng isang eksperimento sa isang liblib na isla. Ang setup, isang bahay na pinalubog sa tubig. Ang mga nakatira, isang babaeng nagngangalang Margaret at isang dolphin na nagngangalang Peter. Sila ay namuhay, kumain at natulog ng magkasama sa loob ng 6 na buwan. 24/7, walang uwian. Ang goal ay simple. Turuan ng dolphin na magsalita ng English, pero ang nangyari sa loob ng bahay na iyon ay hindi inaasahan ng siyensya. Dahil sobrang lapit nila sa isa't isa, na in love ang dolphin sa babae. At para maituloy ang eksperimento, may ginawa si Margaret na yumanig sa moralidad ng tao. Tinawid niya ang linya sa pagitan ng research at romansa. Ito ang kwento ng The Dolphin House, ang eksperimento na nagsimula sa pangarap pero nagtapos sa trahedya. Para maintindihan natin kung bakit ito nangyari, kailangan nating bumalik sa taong 1960s. Ito ang panahon ng space race. Nag-uunahan ng Amerika at Russia na makarating sa buwan. Ang mundo ay obsessed sa idea ng aliens. Ang tanong ng NASA, kung sakaling makakita tayo ng extraterrestrial na buhay sa kalawakan, paano natin sila kakausapin? Paano tayo makikipag-communicate sa isang species na hindi tao? Dito pumasok si Dr. John Lilly. Si Dr. Lilly ay hindi basta-bastang tao. Siya ay isang henyong neuroscientist. Siya ang nakaimbento ng isolation tank at nire-respeto siya ng buong scientific community. Ang paniniwala niya, ang mga dolphins ay hindi lang basta hayop. Sila ay matatalino. Baka nga mas matalino pa sa tao. Ang sabi niya sa NASA, ang mga dolphins ay parang mga aliens dito sa lupa. Kung matuturuan nating magsalita ng English ang isang dolphin, kaya nating kausapin ang kahit anong alien sa universe. Binili ng NASA ang ideya. Binigyan nila si Lily ng pondo. Ikinayo nila ang laboratorio sa St. Thomas, Virgin Islands. Pero si Lily, masyadong abala sa maraming bagay. Kailangan niya ng isang taong matyaga. Isang taong handang ibigay ang buong buhay para sa mga dolphins. At dumating si Margaret Howe Laubat. Si Margaret ay hindi scientist. Wala siyang PhD. Siya ay isang 23 years old na babaeng mahilig sa mga hayop. Pumunta siya sa isla dahil sa kuryosidad. Pero nang makita ni Dr. Lilly ang koneksyon ni Margaret sa mga dolphins, na-realize niya na siya ang perpektong kandidato. Si Margaret ang magiging tulay. Siya ang magiging ina, guro, at kasama ng mga dolphin sa loob ng eksperimento. Wala silang kamalay-malay na ang dedikasyon ni Margaret ay aabot sa puntong hindi na kayang sikmurain ng publiko. Sa isla ng St. Thomas, itinayo ang tinaguriang Dolphin House. Pero hindi ito aquarium. Isa itong bahay. Para magtagumpay ang eksperimento, naniniwala sila na kailangan magkasama ang tao at dolphin bawat minuto ng bawat araw. Total isolation. Kaya ginawa nila ang imposible. Sinelyuhan ang buong bahay para maging waterproof. Binahan nila ang sahig ng 2 talampakan ng tubig alat. Isipin nyo yon, ang sala, ang kusina, ang bawat sulok ng bahay ay lubog sa tubig. Dito tumira si Margaret sa loob ng 6 na buwan. 6 na araw sa isang linggo. Wala siyang privacy. Wala siyang ibang kasama. Natutulog siya sa isang kama na nakabitin sa kisame. Habang sa ilalim niya, lumalangoy si Peter. Nagbabantay. Nakikinig. Ang kanilang routine ay parang ina at anak. Umaga hanggang gabi, tinuturuan ni Margaret si Peter na magsalita ng English. At ang nakakagulat, natuto si Peter. Nakakabilib, pero may hatid itong kilabot. Naririnig natin ang isang hayop na pinipilit baguhin ang kanyang natural na boses para maging tao. Pero habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa loob ng basang bahay na ito, nagbago na rin ang tingin ni Peter kay Margaret. Para sa dolphin, hindi lang siya guro. Siya ang kanyang mundo. Habang tumatagal ang eksperimento, may isang problemang hindi na-anticipate ng NASA. Biology. Si Peter ay hindi lang basta dolphin. Siya ay isang adolescent male. Nasa stage siya ng puberty. At tulad ng isang teenager na lalaki, nagsimulang magwala ang hormones ni Peter. Nawala ang interest niya sa English lessons. Naging distracted siya.
Madalas niyang kinakagat ang binti ni Margaret, hinihila ang damit, at pilit na dinidikit ang katawan niya dito. Naging seloso rin siya. Kapag kinakausap ni Margaret si Dr. Lily o ibang tao, nagiging agresibo si Peter. Malinaw ang gusto ng dolphin. Gusto niyang makipagtalik. Nalagay si Margaret sa isang mahirap na sitwasyon. Kapag dinala niya si Peter sa tangke ng mga babaeng dolphin, mauubos ang oras sa biyahe at masisira ang kanilang bonding. Tigil ang lessons. Kaya gumawa si Margaret ng desisyon. Isang desisyon na para sa kanya ay praktikal, pero sa mundo ay tabu. Inamin ni Margaret na para kumalma si Peter at makabalik sila sa trabaho, mano-mano niyang inilalabas ang sexual urges ng dolphin. Mano-mano niya itong tinulungang makaraos. Sa kanyang interview, sinabi niyang hindi yun sexual sa kanyang parte. Sensual siya para sa dolphin, pero para sa kanya, para lang siyang nagkakamot ng kati. Para kay Margaret, isa lang itong clinical na trabaho. Parte ng research, walang mali siya. Pero hindi ganon ang tingin ng mundo. Ilang taon nang lumipas, nalaman ng Hustler magazine ng kwento. Binaboy nila ang istorya. Ang headline, isang babaeng nakikipag-sex sa hayop. Mula sa pagiging seryosong researcher, ang pangalan ni Margaret ay naging katatawanan at kahihiyan. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang totoong trahedya ay hindi ang nangyari sa loob ng bahay, kundi ang mangyayari pagkatapos nilang maghiwalay. Habang ibinubuhos ni Margaret ang kanyang puso kay Peter, ang utak naman ng operasyon, Dr. John Lilly ay unti-unti nang nawawala sa katinuan. Si Dr. Lilly ay nahulog sa isang madilim na obsesyon, LSD. Naniwala siya na ang hallucinogenic drugs ang susi para buksan ang isipan ng mga dolphin. Akala niya, kung sabog ang dolphin, baka mas madali itong makipag-usap. Sinimulan niyang turukan ng LSD ang ibang dolphin sa pasilidad. Pero si Margaret, tumayo siya bilang protection ni Peter. Sinabi niya kay Lily, "Huwag mong gagalawin si Peter." Hindi siya pumayag na gawing addict ang dolphin. Naging ligtas si Peter sa droga, pero hindi siya ligtas sa resulta ng eksperimento. Dahil sa huli, isa lang ang tanong ng NASA. Nagsasalita na ba siya? Ang sagot, hindi. Kahit anong gawin nila, ang kaya lang gayahin ni Peter ay tunog, pero hindi totoong lengguwahe. Nakita ng gobyerno na walang nangyayari. Nalaman din nila na ang laboratorio ay nagiging pugad na ng droga. Kaya noong 1966, bumaba ang desisyon. Tinanggal ng NASA ang pondo. Pinasara ang Dolphin House. Tapos na ang pangarap. Tapos na ang pagsasama. Kailangan nang umalis ni Margaret at si Peter kailangan nang ilipat. Hindi nila alam na ang desisyong ito ang papatay sa dolphin. Natapos ang eksperimento, inimpake ni Margaret ang kanyang mga gamit. Umuwi siya sa totoong mundo. Naiwan si Peter. Inilipat siya mula sa maluwag na Dolphin House papunta sa isang masikip at madilim na laboratorio sa Miami. Walang araw, walang espasyo, at higit sa lahat, walang Margaret. Sa loob ng ilang linggo, nakita ng mga bantay ang pagbabago kay Peter. Mula sa pagiging masigla, naging tahimik siya. Nakatulala sa pader, depressed. At dito natin kailangang maintindihan ang isang katotohanan tungkol sa mga dolphin. Tayo, mga tao, ay automatic breeders. Kahit tulog tayo o wala sa sarili, hihinga at hihinga tayo. Pusa itong ginagawa ng katawan. Pero ang mga dolphins ay hindi. Sila ay tinatawag na conscious breeders. Ang bawat paghinga nila ay isang desisyon. Kailangan nilang piliing huminga para mabuhay. At kung gugustuhin nila, kaya nilang piliing tumigil. Isang araw, ilang linggo matapos umalis si Margaret, lumangoy si Peter sa ilalim ng kanyang tangke. Tumigil siya sa paggalaw. At sa huling pagkakataon, pinili niyang wag nang umahon para kumuha ng hangin. Namatay si Peter, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa gutom. Nang matanggap ni Margaret ang tawag, alam niya agad ang dahilan. Nagpakamatay si Peter dahil sa lungkot. Ang eksperimentong ito ay dapat tungkol sa pagtuturo ng dolphin magsalita. Pero sa huling, wala silang naiturong salita na maiintindihan ng mundo. Sa halip, ang itinuro ni Peter sa atin ay isang leksyon na mas malalim pa sa lengguwahe. Napatunayan ng eksperimentong ito na ang mga hayop ay may kakayahang magmahal, pasaktan at madurog ang puso tulad ng tao. Sabi nila, masyadong matalino ang mga dolphins at sa kwento ni Peter, napatunayan nito
sa pinakamalungkot na paraan. Naramdaman niya ang pag-ibig noong nandoon si Margaret at naramdaman niya ang sakit ng pag-iwan noong siya ay nag-iisa na. Sa huli, hindi namatay si Peter sa sakit. Namatay siya sa sakit ng pag-ibig. Sa ngalan ng siyensya, gaano kalayo ang kaya nating tawirin bago tayo matawag na malupit? Hanggang sa muli, ito ang kwento ng Dolphin House.